tatlo po, tatlo po. Tatlo po ang test nun. So, next week po, yan, mamaya i-discuss ko yung schedule nila. Next week po ay, pre-test. Tapos, siguro po by, hindi ko pa sure kung January or February yung year natin. Tapos, sa end po ng school year, meron po tayong post-assessment. Bali, tatlo po yung magiging test nila. So, ano po ba yung susukatin natin? Una, yung gross motor. So, yung gross motor, ayan yung kaya na ba nilang umakyat ng hagdan? Kaya na ba nilang tumalon? Kaya ba nilang umikot? Kaya ba nilang magbalanse? So, ito po ay gagawin namin sa next week. Ano po? So, fine motor, ito naman sa pagsusulat, sa paghawak ng mga bagay-bagay, gamit ang kamay. So, yan po ang sinusukat natin. Self-help. So, ito po mamaya, papasagutan ko po sa inyo. So, nandito po yung mga skills sa self-help. Pag po kaya nilang gawin, ang ilalagay nyo check. Kapag hindi kayang gawin, live po. Ano po? So, bakit po kayo ang magsasagot itong self-help? Kasi po, ito pong mga skills na to ay sa bahay yung ginagawa. Magbibigay ko ako ng example. Pakinote nyo po ito kung pwede yung picturean. Kasi para, ito yung maituro nyo sa bahay. Kasi ito yung expected sa isang 5-year-old o 6 years old na bata. O halimbawa, nakikipagtulungan kung bibilisan. Halimbawa, itataas ang kamay at paa. So, yun ay dapat ginagawa ng isang kindergarten. So, kung kaya nang gawin, yan yung check. Kung hindi naman, live. So, parents, para saan ba? Bakit ba natin ito sinusukat? Kasi, tandaan, ito pong mga skills na to ay dapat as kinder, kailangan po nilang matutunan. Ano po? So, kung susunod natin, receptive. So, yung receptive, ayan, dyan pumapasok yung kilala ba nila ang mga tao sa paligid nila. Kasi meron doon, natatandaan ko yung unang tanong doon. Ilan kayo sa pamilya? O ilan ang kapatid mo? So, next week, isa-isa ko silang tatanungin doon. Kaya, parents expect natin, next week kasi ang schedule natin, 5 lang per araw. Ano po? So, mamaya discuss ko sa inyo yung schedule ng anak nyo. Yung expressive, napakahalaga nito kasi, ang expressive, nakakapagsalita po yung anak nyo ng maayos pag tinatanong, halimbawa, anak, ano kinain mo kanina? Yung simple mga ganun na tanong, kailangan nasasagot ng bata ng maayos. Kasi, ng mga nakakaraan, yung mga ibang estudyante, ang nasasabi lang nila, biwi, opo, ganun lang. Hindi po, kasi as kindergarten po, kailangan na-express na po nila yung sarili nila. So, tayo bilang mga magulang, huwag natin silang i-baby talk na. Hindi na po uso ang baby talk pag 5 years old, ha? Tutuan natin silang mag-construct ng sentences. Diba? So, dito naman po ituturo ko yun. Josephine. Ayan. Tapos, ito yung dito din gagawin. Cognitive po ito. Yung cognitive, ito naman yung sa shapes, sa colors, sa numbers, sa letters. Huwag po kayong mag-alala. Baka sabihin nyo, Teacher Dayan, hindi pa po alam ng anak ko yung mga letters. Hindi pa po nila alam yung mga numbers. Don't worry. Pre-test pa lang naman po ito. So, bawi tayo sa mid-assessment, saka sa post-assessment. Ang pinakamahalaga naman po at yung basic